Hawak ang isang stick ng sigarilyo at alak sa kabilang kamay, prenteng nakaupo ang pinakakinatatakutan ng lahat, si Zenon Wentz. Good evening, boss. Success po ang operasyon ngayon. We're already clearing everything up. Saad ng isa sa mga tauhan ni Zenon. Good. Tell them to hurry up. I need them by 9 p.m. in my office. Ani Zenon, bago tinanguan ng tauhan. Si Zenon Wentz, ang pinakamataas sa lahat. Ang nag-iisang pinuno ng Mafia Society sa loob ng isang dekada at mahigit. Walang sawang pumapatay sa mga taong may atraso sa kanya. Isang malupit, matapang, walang kinatatakutan, at tinitingala ng lahat. Hindi lamang basta mafia boss si Zenon. Siya rin ang nagmamay-ari ng pinakasikat na clothing line sa buong Asia, ang Wentz Clothing Line. Call the Mafia General. I need to talk to him about some matters. Sa sinabi ni Zenon, agad na tumalima ang dalawang lalaki upang sundin ang utos niya. May agam-agam siya tungkol sa kabilang grupo na anumang oras ay gagapiin sila. At hindi niya hahayaang mangyari yon. General, pinapatawag po kayo sa BBO. Utos ng nakatataas. Sa narinig, agad na lumingon si Natasha sa kanyang general. Alam ni Natasha na hindi basta nagpapapasok ang big boss sa BBO o big boss office kung hindi naman masyadong importante ang pag-uusapan. Maiwan na muna kita, Agent Nat. Tell all the agents that I'll call out a meeting one of these days or maybe later after I talk to the big boss. Sa sinabi ng general, agad na tumango si Natasha at pinagmasdan lamang itong tumalikod sa kanya. Siya, si Natasha Loris Casaverde, ang pinakamataas at pinakamalakas sa lahat ng mafia agent. Siya ang kanang kamay ng general. Trabaho nilang proteksyonan lahat ng mafia boss sa mga mafia hunters at mafia's lovely death gang. Si Natasha ay mabait ngunit matapang. Ayaw niya sa mga taong mayabang. Ayaw niya kay Zenon dahil masyado itong malupit at bossy. Aminin niyang gwapo ang big boss. Sa simpleng maong pants, black belt at white dog tag, sobrang lakas ng appeal nito. Maraming kababaihan sa Mafia Society ang nagkakandara pa kay Zenon. General, I want you to ready all the agents. I have a big announcement tomorrow, 8 a.m. about what we've talked earlier. Saad ni Zenon bilang pagtatapos sa kanilang pinag-uusapan. Yes, boss. Masusunod. Sa sinabing yun, sabay na lumabas silang dalawa ng BBO. Habang naglalakad, namataan ni Zenon ng isang babae. Ang kanang kamay ng general. Isang kutis porselana na babae na may mahabang itim na buhok. Si Natasha. Sa segundo na tumitig si Zenon, sa mapulat manipis na labi ng babae. Hindi na mawala-wala sa isip niya si Natasha. Hindi alam ni Zenon kung ba't naisipan niya humakbang palapit at salubungin ng babae. Ngunit agad ding nadismaya nang hindi man lang yumuko dito bilang paggalang sa kanyang presensya. Snob, porket maganda. Bad trip si Zenon na bumalik na kanyang silid. Itinulog ang mga iniisip tungkol dito. All of you, take my command. March to the arena. Sabi ni Natasha sa lahat ng agent dahil wala ang general. Dahil nauna na ito sa kanila. Wala siya sa mood at naiinis siya sa di malamang dahilan. Kaya lahat ng inis niya nabubunto niya sa mga kasamahan. Ang titigan nila ni Zenon kahapon ay nakakapanghina. Ang paglapit nito at ang simpleng pagkibot ng mga labi nito. Hey Nat, easy, ba't bad trip ka? May dalaw ka? Naks naman, bilhan na ba kita ulit ng napkin? Sabi ng isa sa mga kinaiinisan niya, ngunit close niya din naman. Shut up, Kuya Van. Aalis ka ba o babariling kita? Naiinis na sabi ni Natasha sa kausap. Ang kanyang pinsan sa ama. Okay, later princess. Nakataas sa mga kamay ni Van, saka kinindatan si Natasha. Kilala ng lahat ng agents ang babae. Hindi ito nadadala sa biro. Napagawi ang tingin ni Natasha sa bandang unahan at nakita niya ang mga nanlilisik na mata ng boss.
Inirapan niya ito at pinagpatuloy ang paglalakad papasok sa arena. Good day everyone! Today, as the boss of the bosses, I am here to announce you a very important matter. Punong-puno ng otoridad ang boses ng lalaki. Nakatayo ito sa pinakagitna. Pinalilibutan ng lahat ng miyembro ng Mafia Society. Lahat ng mga kawal ay istriktong nakatayo, 2 metro mula ang layo sa lalaki. Pero pansin na Natasha, ang iilan pang kawal na umaaligid. But before anything else, I want to show you something. Sa sino mang lumabag sa kagustuhan ko, ang tumiwalag sa grupo, ang magtraidor sa Mafia Society. Makikita niyo ang gagawin ko. Ang kaninang maotoridad na boses ni Zenon, napalitan ng malamig, kalmado at nakamamatay na tinig. Nakikita ni Natasha ang Zenon na kilala ng lahat. Mapanganib, nakakatakot, kalmado ngunit delikado. Bring them to me. Nabalot ng katahimikan ng paligid nang magsalita ulit ang lalaki. Nasa 10 ang dinala ng mga kawal sa harap ni Zenon. Is he going to kill them all? Tanong ng isa sa tabi niya. Isa sa mga agents, halatang baguhan dahil halata ang panginginig at pamumutla. Sasagutin na sana ni Natasha ang tanong ng katabi. Nang mahagip na mga mata niya si Zenon, na walang awang pinapatay lahat ng nasa harap nito. Galit na galit ang mga mata nito, walang bahid ng kahit anong pagsisisi at konsensya. Pagkatapos mapatay lahat, ipinalibot nito ang tingin hanggang sa nagtagpo ang kanilang mga mata. Kitang-kita ni Natasha ang pag-awang ng labi nito at naging balisa ang mata. Niligpit na mga kawal ang bangkay bago muling nagsalita si Zenon. I am ruthless. The law is in my hand. Take a seat and we'll discuss about the important announcement. Sa sinabi nga ni Zenon, agad na umupo ang lahat. Hindi pa rin nakakabawi si Natasha. Tumubo ang galit niya sa lalaki, kahit pa alam niyang nagkasala ang mga pinatay. The Mafia's Lovely Death Gang and Mafia Hunters have joined forces. We can't let our guard down. One of the spies told me that there will be war sooner or later. Panimula ng lalaki kaya natahimik ang lahat. All the gates will be heavily guarded. The associates, including the assassins and all the members of each bosses will join force and train. Napag-usapan din namin ng Agent General na lahat ng bosses magkakaroon ng tig-isang agent. Agad na nakuha ng lalaki ang atensyon ni Natasha. Nanlalaki ang mga mata niya nang bumaling sa harapan, hindi makapaniwala sa sinabi ng lalaki. Each agent that are assigned to the boss is required to guard and unite with the boss 24/7. Dagdag pa ni Zenon, saka tumingin sa banda niya. Nakita ni Natasha ang simpleng ngisi ng lalaki sa kanya. Ibig sabihin, walang matutulog sa agent quarter. Each boss unit have a guest room. You'll be staying there. Agents, pack all your things and put it outside your quarters. Kukunin na mga kawal yan. I'll give you an hour to finish everything, and after that, get back here for the announcement of pairs. Walang nagawa si Natasha kundi tumango na lang kasama ng ibang agents. That would be all. Dismissed. Pagtatapos ni Zenon bago muling tinapunan ng tingin si Natasha. Bumalik si Zenon sa kanyang unit at sa kanilinis lahat ng kalat, ang kanyang mga t-shirt, boxers ay nakakalat pa sa sahig. May iilang bubog din sa kusina na malamang dahil sa wine glass na binabato niya tuwing nagagalit siya. Hindi mapigilan na isipin ni Zenon ang maaaring mangyari mamaya. Nakuha talaga ni Natasha ang interes niya at di siya makapaniwala sa ginawa kanina. General, I want your right hand to be my agent. Seryosong sabi ni Zenon sa general ni Natasha. Seriously, boss? I thought the picking of age. Hindi natapos ang sasabihin ng general nang muli siyang sumabat. She's your number 1 agent, right? The most dangerous and gorgeous agent you have. I deserve her. She'll be my agent. Sa sinabing yun, tumango sa kanya ang general bilang pagsang-ayon.
Nang matapos ang ginagawa ni Zenon, agad na bumalik sila sa arena. Nadatnan niya na halos kumpleto na ang mga agents at ang mga bosses ay nakabungis-ngis dahil sa suot ng mga agents. Simpleng puting sando at Vans short lamang ang suot ng mga ito. Bahagyang nakasilip ang mga dibdib kaya agad hinanap ng mga mata ni Zenon si Natasha at hindi naman siya nabigo. Napalunok siya nang tinaasan siya ng kilay ng babae habang pinapasadahan niya ng tingin ang mga ito. Ang magandang hubog ng katawan ni Natasha ang nagpabuhay sa kanyang natutulog na pagkalalaki. Settle down, agent and bosses, I'll be announcing the pairs. Umupo ang lahat at nakinig sa sasabihin ng general na siya namang mag-aanunsyo sa bawat pares. Starting with Boss Jade and Agent Francisca, Boss Brian and Agent Christy, Boss Joaquin and Jeremiah, Boss Zane Blake and Agent Marie. Sa bawat pares na natatawag ng general ay nagtatagpo sa harap at sabay na pupunta sa gamit ng agent. Kinakabahan na si Natasha dahil 5 na lang silang agents na natitira at ang ngisi ni Zenon ay mas lalong nagbigay-yanig sa kanyang sistema. Lastly, Boss Zenon and Agent Nat, the rest bosses who didn't receive a pair is allowed to choose its own guardian. Nanlalaki ang mga mata ni Natasha nang dahan-dahang nagtungo sa kanyang pwesto ang lalaki. Hey, Agent Natasha, let me help you with your things. Pakikipag-usap ni Zenon sa kanya. Nakaalis na ang iba at iilan na lang ang natitira dito sa loob ng arena. It's your responsibility anyway. Aniya, saka siya nagkibit-balikat nang binuhat ng lalaki ang kanyang mga gamit at nagsimulang maglakad. Nang makarating silang dalawa sa tinutuluyan ng lalaki, agad na namangha si Natasha sa mga nakikita niya. Mamahalin lahat at dito kagaya ng mga ordinaryong bahay para sa mga lalaki. Kulay pula ang kabuuan at may medyo puti. Gusto ni Natasha ang kulay pula, kaya manghang-mangha siya sa nakikita. Agent Natasha, enjoy and make yourself comfortable. Ilalagay ko lang ang gamit mo sa room mo katabi ng master's bedroom. Ngumiti ang lalaki sa kanya kaya naman nakita ni Natasha ang dimples nito. Hindi ito malalim pero sapat na para dagdagan ang kagwapuhan nito sa tuwing umingisi. Kahit naman ayaw niya sa lalaki, wala siyang ibang magagawa. Oo nga, at mayabang ito pero sa ginawang pagtrato sa kanya ni Zenon, nakakapanghina at kakaiba. At ang totoo, komportable siya sa lalaki. Tumango si Natasha bilang pagsang-ayon sa kanilibang ang sarili sa pagtingin-tingin sa mga bahagi ng bahay. Okupado si Natasha nang marinig na tumunog ang kanyang cellphone at nakitang tumatawag ang kanyang general. Yes, General? Magalang niyang sagot. Inaasahan niya na bibigyan siya ng panibagong misyon. There will be a transaction for drugs this coming Sunday. Alam mo na gagawin mo. Saad ng kanyang general. May I ask, General? Akala ko ba ang rules ay 24/7 of guarding? Nagtataka si Natasha dahil kung sakali mang pupunta siya sa misyon, hindi niya mababantayan si Zenon. Alangan namang hatiin niya yung katawan niya, di ba? The boss will be out of town. Sa Lunes uuwi siya at ganun ka din. Napatango si Natasha na para bang nakikita siya ng general. I'll go ahead now, Nat. Take care of the boss. Makahulugang tinig ang ginamit nito na tila may ipinapahiwatig. Lumabas si Zenon sa silid na pinaglalagyan niya ng mga gamit ni Natasha. Narinig niya may kausap ang babae, kaya hindi niya muna ito ginulo at agad nagtungo sa kusina upang tignan kung anong maaaring lutuin at ipakain kina Natasha bilang pananghalian nila. Pwede na siguro tong pork chop. Prito lang with love. Nakakalokong ngiti na sabi ni Zenon sa sarili. Kilala siya bilang seryoso. Pero ang totoo, maloko ito. Lalo na kung komportable siya sa kasama. Habang nagluluto si Zenon, agad na nahagilap ng kanyang mata si Natasha na nakatingin sa kanya. Hey, Agent Natasha, come here.
Kumain muna tayo ng tanghalian bago natin i-discuss ang rules and regulation inside my place. Paanyaya ni Zenon sa babae. Agad naman ito nagtungo sa kanya at umupo sa silya. You can call me Agent Natasha, Boss Zenon. Ani Natasha sa mababang boses. Napangisi na lang si Zenon at di sumagot. Tahimik lamang silang kumakain. Ramdam na ramdam ni Natasha ang init sa kanyang katawan nang magsagi ang kanilang braso. Agent, since you are under my roof, I want to cut the formalities. You can call me whatever you want, as long as it's not formal. You can't go out without my permission. You'll be my temporary secretary. Pupunta ako sa kumpanya araw-araw para sa mga papeles na kailangan permahan at maging sa mga sales. Napatango si Natasha sa mga narinig. Wala siyang naging imik at nakinig lamang. I will wire 200,000 pesos every week for your needs or wants. There's a fridge in your room but still empty. Gusto mo bang grocery tayo today? Sa tanong ng lalaki, agad na sumunod si Natasha. Gusto niya din bumili ng mangga. Sabay silang pumasok sa malaking grocery store. Una silang pumunta sa fruit section. Alam ni Zenon na mahilig si Natasha sa prutas. Nakasunod lamang siya sa babae habang tinititigan lahat ng nakatitig sa mahaba at makinis na hita ni Natasha. Isang oversized t-shirt lang ang suot nito at isang maong na shorts na hanggang kalahati ng hita lamang. Walang mangga dito. Pagkatapos dito, punta tayo sa chocolate section ha. Saad naman sa kanya ni Natasha, medyo napatanga si Zenon nang ngumuso ang babae sa kanya. Sure. Bibili natin lahat ng gusto mong pagkain. Would you like to go shopping? May treat. Paanyaya ni Zenon sa isang malambing na boses. Sure. Let's just make it faster. Ayoko maabutan tayo ng gabi. Sa sinabi niya ni Natasha ay napangiti si Zenon. Mukhang nakuha niya na ang loob ng babae. Hindi alam ni Natasha pero unti-unti niyang nararamdaman na ang intensyon ni Zenon ay malinis, walang halong biro. Dala-dala ng lalaki ang kanilang pushcart, pinulupot ni Natasha ang kanyang kamay sa braso ni Zenon. Ramdam na ramdam niya ang paninigas ng kalamnan nito at nilingon siya gamit ang mapupungay na mga mata. Can I have some alcohol beverages in my ref? Canned beers or tequila perhaps? Tanong niya sa lalaki nang mahagip ng kanyang mata ang mga alak. Sure, come on. Tugon ni Zenon kaya naman masayang humiwalay si Natasha sa braso ni Zenon na ikinaungot ng lalaki. Bandang 3:00 ng hapon na makalabas sila sa grocery store. May mga mini stall kasi sa labas at may nakitang mangga si Natasha, kaya hindi niya ito pinalagpas. Bumili siya ng 1 kilo at tig 20 na mangga na wala ng balat. Tutuloy pa tayo sa shopping? Pawis na pawis ka na, Natasha. Mahinang bulong ni Zenon sa babae. Pero ang totoong dahilan, may nakita siyang nakamasid sa kanila kanina at di siya pwedeng makampante. Yes, tuloy tayo. Ayos lang. Nakalimutan mo bang agent ako? Sanay ako sa lahat ng gawain. Saad ng babae. Palingalinga din ito sa paligid na para bang may naramdaman ding kakaiba. Pumasok na si Natasha na sasakyan. Mabilis na gumawa ng tawag si Zenon sa kanyang tauhan. Track by location. There's someone after us. ASAP. Frustrated siya dahil enjoy na enjoy siyang kasama ang babae tapos malalaman niyang sinusundan sila ng isang kalaban. Pumasok na si Zenon sa sasakyan saka nagmaneho na para bang normal lang. Hindi tensyonado ang paligid pero kita niya ang pagkapa ni Natasha sa bandang bewang nito. Natasha Hindi na natapos ang dapat na sabihin ni Zenon nang may marinig siyang putok sa likuran kasabay ng pagsigaw ni Natasha. Bilisan mo magmaneho! Iba ang rumihistro sa utak ni Zenon sa sinigaw ng babae. Mas binilisan niya ang pagpapatakbo ng sasakyan at iilang mura ang nasabi sa isipan nang umupo sa kandungan niya si Natasha at binuksan ang bintana sa gilid nila. Natasha, wait! Nahihirapang sabi ni Zenon nang tumama ang kanyang umbok sa singit ni Natasha. Nagpaputok si Natasha sa likuran kasabay ng pagpapakawala ng maliit na blades na agad tumama sa gulong nang nakasunod sa kanila.
Napatanga si Zenon nang makilala kung anong klaseng blade yon. Ang isang blade ay tumama sa ilalim ng kotse. 2 minuto ang tagal nito sa sabog ng sasakyan na nakasunod sa kanila. Faster, Zenon! Sasabog na yung sasakyan! Saad ni Natasha na prenteng nakaupo sa kandungan niya. Habol hiningang pinatakbo ni Zenon ng mabilis ang sasakyan. Nakadikit ang dibdib ni Natasha sa kanyang dibdib. Kaya labis ang panggigigil na hinawakan ng babae. Nang medyo makalayo na sila, saka palang sumabog ang sasakyang sumusunod sa kanila. Thanks for the seat. Nang aasar ng ngiti ang ibinigay ni Natasha sa lalaki. Sa nangyari kanina, ramdam na ramdam niya ang pagpipigil ni Zenon at ang pagtaas baba ng dibdib nito na parang naghahabol ng hininga. Namili siya ng panibagong damit. Kadalasan ay pambahay. Bumili din siya ng black leather boots, red loose top, at isang red fashion short na hanggang kalahating kita niya lang. Balak niyang suotin sa kanyang misyon. Hindi halatang gusto mo ang kulay pula. Komento ng lalaki kay Natasha. Si Zenon yun, dahil yun ang nagdadala ng mga pinamili niya. Nang dumating sila sa bahay, 6:00 na ng gabi, walang imika ng dalawa. Tanging naririnig lang sa loob ng bahay ang pagnguya ni Natasha ng chicharon mula sa sala. About what happened earlier, nakilala ko ang isa sa mga humabol sa amin, General. Ang tato dito sa bewang, kapareho ng tato sa mga gwardya at kawal ng Mafia Society. Mahinang saad ni Natasha sa kanyang general, hindi siya pwedeng magkamali. Thank you for the report, Agent Nat. We'll take it as an alarm. Keep the big boss safe and unharmed. Anang kanyang general, nagbigay galang muli si Natasha bago pinatay ang tawag, saka pumunta sa kusina. Anong niluluto mo, Zenon? Tanong ni Natasha sa lalaki, nang makita itong nakasuot ng apron. Chicken soup. It's raining outside. Saan mo gustong kumain? Dito sa kusina o sa sala? Manood tayo ng movie? Saad ni Zenon kay Natasha. Wala naman siyang gagawin kaya napagdesisyonan ni Natasha na sa sala na lang sila kakain. Sa sala na lang, Zenon. Gusto ko manood ng movie. Alright? Can you set the TV, please? I'll just prepare this and we're good. Kumain sila ng hapunan at agad na sinimulan ng panonood. Nakahiga sa dibdib ni Zenon si Natasha habang hawak naman ng babae ang isang bowl ng popcorn na niluto kanina ni Zenon. Napatingin siya sa katabi nang marinig ang marahang paghinga nito at ang mahinang paghilik. Hey, Nat, you're so cute when you sleep. Mahinang saad ni Zenon bago ito hinalikan sa noo at binuhat papasok ng kwartong inuukupan nito. Dumaan ang mga araw at lalo lang nagkasundo ang dalawa. Magkasama sila araw at gabi. Minsan na ding nahuli ni Zenon na umaali-aligid si Natasha sa loob at labas ng bahay bago ito babalik sa pagtulog. Alam niya ito dahil ginagawa niya rin na silipin ng babae kung talaga bang mahimbing itong natutulog at safe si Natasha. May mga gwardya naman sa labas ng bahay pero hindi pa rin makampante ang loob ni Zenon kaya siya na mismo ang naninigurado. Hey, wake up. Today is your mission, get up. Marahang panggigising niya sa dalaga. Ayaw niyang biglain ito sa pagising, gaya ng nakaraang araw, dahil tumama ang kamao ni Natasha sa kanyang panga. Ginising niya ito sa pagkilikiliti, kaya sinuntok siya sa panga. Umungot si Natasha saka lamang nabalik sa realidad, galing sa pagbabalik memorya sa nangyari. Ano ba yan? Ang aga-aga pa, Zenon. Umalis ka nga, baka masipa kita. Lingid sa kaalaman ng lalaki na ayaw ng babae na ginigising siya. Bangon na kasi. Ensayo tayo na 1 oras. It's 5:09 in the morning. Saad ni Zenon. Ganito palagi ang routine nila tuwing umaga. Ensayo, kakain na agahan, sabay gagawa ng lahat ng gawaing bahay. Papasok sa office, uuwi ng lunch. Zenon isa. Saad ni Natasha sa kanya
nang inaamoy niya ang leeg nito. Sige na, bumangon ka na. Mag-aantay ako sa baba. Tapos ating kumain ng breakfast, sabay din tayo pupunta sa BBO. General will give you all your necessary things for the mission. Umalis si Zenon sa kama nang makitang umiti sa kanya ang babae. Dahan-dahang hinubad ni Natasha ang kanyang boxing gloves pagkatapos ng 20 minutong pagsuntok kay Zenon. Anong gusto mo sa breakfast? Baby? Napasimangot si Natasha sa narinig. Wag mo ako ma-baby-baby ah. Lalo na mamaya sa loob ng Mafia Society, Zenon, kung ayaw mo mabigwasan kita. Pinandilatan niya ito ng mata, dahilan para mapabungis-ngis ang lalaki. Why baby? Wala namang rules na bawal umibig ang isang big boss. Sa isang agent, maliban na lang kung ang natitipuhan ng kahit sinong boss ay nasa labas ng Mafia Society. Seryoso ang sabi ni Zenon sa kanya. Napairap na lamang siya sa kaagad lumabas. Kumain sila ng agahan bago nagtungo sa kanya-kanyang silid at naghanda. Sinuot ni Natasha ang binili nila sa mall, purong pula. Humarap siya sa salamin. Naglagay ng maroon lipstick at agad kinuha ang itim na shade para mamaya. Kinuha niya rin ang susi ng kanyang pula na big bike para mamaya. So fucking gorgeous, baby. Komento sa kanya ng lalaki. Nang mapasadahan siya ng tingin. Pinagbuksan siya nito ng pintuan. Sa sasakyan nila, saka sila humarurot patungong Mafia Society. Good morning, Agent Nat. Boss Zenon. It's a solo mission. Papasabugin mo ang kinaroroonan nila and bring me the drug lord. Panimula ng general. Palihim pa itong sumulyap sa braso ni Zenon na nakapalibot sa bewang ni Natasha na ikinairap nito. You'll be using your big bike to the port. The Mafia's yacht is there. As you reach the island, you only have 12 hours to work. Advance 1 hour. Mag-aantay sa iyo ang yate ng 13 hours. Good luck on your mission, Agent Nat. Tumango si Natasha at agad kinuha ang black bag na may lamang kagamitan para sa misyon at isang black leather jacket. Time to go, boss. See you tomorrow in the afternoon. Ngumiti ng matamis si Natasha sa lalaki at hinalikan nito sa pisngi. Marahan namang hinawakan ni Zenon ng bewang niya at hinalikan ang ulo niya. Please, take care, my Agent Natasha. Matapos siyang bitawan ni Zenon, sumakay siya sa kanyang pulang big bike. Pinatunog ito, sumaludo sa general at tinitigan ng gwapong mukha ni Zenon bago ito pinaharurot. Nang makarating si Natasha sa port, agad niyang nakita ang yacht na sasakyan niya. Tinungo niya ito at agad pinasok ang big bike. Agent Nat, it will take 3 to 4 hours bago tayo makadaong sa isla. Maaari ka po muna magpahinga at gumawa ng plano. Nasabi na rin sa akin ng general na nasa loob ng bag mo ang mapa ng isla. Hindi mo maaaring gamitin ang big bike mo dahil tagwa ang lugar na to. Ngumiti si Natasha sa pamilyar na lalaki at tumango. Giniya siya nito sa isang cabin. Kaya agad na siyang nagsimulang magplano para sa gagawing misyon. Buong biyahe, pinagplanuhan ng maigi ni Natasha ang gagawin. Nag-text din sa kanya si Zenon na pag-uwi nila ay magbabakasyon sila ng 1 linggo. Agent Nat, kumain ka po muna. 1 oras na lang dadaong na tayo sa isla. Lumabas si Natasha sa cabin at sinundan ng lalaking sumalubong sa kanya kanina. Kumain siya, inihanda ang kagamitan, hindi ito masyadong mabigat. Lalo na ang dagger, baril, 2 minutes fire blade na nasa bewang niya. Suot ni Natasha ang black mask at earpiece para tawagan ng general. Hello, Agent Nat. Can you hear me? Tanong ng general, kasalukuyang naglalakad si Natasha at nagmamasid sa paligid. Yes, General. I'll update you after I finish setting up these bombs and find a target. Marahang tugon ni Natasha. Kadalasan pag nasa mission siya, tinatawagan siya ng general, lalo na kapag siya lang mag-isa. Ina-assign kasi kay Natasha ang mga misyong mabibigat at hindi basta-basta. Sa 2 oras na paglalakad ay natanaw na ni Natasha ang isang gusali, 2 palapag ito at ilang metro ang layo nito sa kanya. At may mga bantay na. General, papasok na ako sa teritoryo nila. Patutumbahin ko muna yung bantay.
Saad ni Natasha sa general na nasa kabilang linya. Palihim siyang lumihis ng dinadaanan. Kinuha niya ang panyo na ibinabad niya sa nakakahilong likido. Dahan-dahan ang paglalakad ni Natasha. At nang malapit na siya sa bantay, agad niyang tinakpan ang ilong nito at bibig. Segundo lang ang binilang, agad nawala ng malay ang bantay. All clear, General. I have to go. Pagbibigay alam ni Natasha sa general na nakikinig lamang sa pinaggagawa niya. Napatingin si Natasha sa huling bantay na pinatumba niya sa kanapangisi. Tanghaling tapat at nagugutom na si Natasha. Kaya napagdesisyon na niyang magpahinga muna at kumain. Sa dala niyang beans na nasa lata. Matapos kumain, tinawagan niya ulit ang general na papasok na siya para maset ang mga bomba. Balita ako, may bagong lord ang Mafia's Lovely Death Gang. Maangas daw at malakas. Nang marinig ni Natasha ang boses, agad siyang nagtago sa damuhan. Napamura pa siya ng masagi ang braso niya sa matulis na bagay. Oo nga. Alam mo naman na mahilig ang lady sa ganyang lalaki. Sayang nga lang at hindi yung boss natin ang napili ng lady. Pagdadaldal pa ng isang lalaki sa kasama nito. Tara na nga, may meeting pa si boss bago ang transaksyon, baka mahuli tayo. Ayoko malagot. Saad ng isa. Huminga ng malalim si Natasha nang nakita itong lumagpas sa kanya. Ngunit kamalas-malasan nga naman, may naapakan siyang isang stick na gumawa ng ingay. Napalingon ang dalawang lalaki sa kanya, kaya wala siyang nagawa kundi tumayo at pinagpagan ng sarili. Tinitigan siya ng mga ito mula ulo hanggang paa. Bahagya pang tumigil ang mga mata nito sa kanyang hita na nakalantad. Hey boys, I'm here as an adventurer. Hindi ko alam na may ibang tao pala dito. Binigyan ni Natasha ng naiiling ng ngiti. Ang kaharap na alam niyang nauwi lang sa pagniwi. Sino ba kasi mag-adventure na ganito ang suot? Anang utak ni Natasha sa sarili. Naliligaw ka ba, miss? Sakto ka kay bossing, pampainit ng gabi niya. Malademonyong ngisi ng lalaki. No thanks, I can track my way back. Namewang si Natasha kaya bahagyang nakita ang tato na nasa bewang niya. Palatandaan na member siya na isang mafia agent. Napatingin doon ang lalaki at agad na alarma. Bago pa man makagawa ng hakbang ang kaharap ni Natasha, agad niya itong pinaamoy ng panyo na ginamit niya kanina sa lahat ng bantay. Natumba ang dalawa kaya agad siya nagpatuloy sa paglalakad. Lalo na't nalaman niyang may meeting ang mga ito na magaganap sa loob. Kaya malaya siyang makakapag-set ng mga bomba. General, all set. 3 hours ng tagal ng bomba. I only have 3 hours to locate their boss. At ang room nito. And kidnap him. Saad ni Natasha. Natapos na siya sa bomba, ang gagawin niya na lang ay hanapin ang boss at kidnapin to. Good to hear that, Agent Nat. Call the big boss. He's demanding for an update. Sa sinabi nga ng general, napatingin siya sa notification niya. At sabog nga ito ng text at missed calls. Yes, General, I'll go ahead. Pagpapaalam niya sa kausap. Alright, always check the time, Agent Nat. I want you safe and sound as you come back here. Napatango naman si Natasha sa kanapatingin sa braso niyang dumudugo, kanina sa pagtatago. Hindi naman tumasakit, mahapdi lang. Sinimulan na ni Natasha ang paghahanap sa silid ng boss. Nang makita ito, ay agad na siyang pumasok sa kanagtago sa walk-in closet. 1 oras at kalahati pang maghihintay sa loob si Natasha para madakip ang boss. Napatingin si Natasha sa relo at nakitang 1:48 PM na. Ibig sabihin, malapit nang matapos ang meeting para sa transaksyong magaganap mamayang 3:50 PM. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Zenon habang kaharap ang lahat ng board members at isang espesyal na panauhin. Boss, are you okay? You seem so worried and occupied. Puna ng assistant ng lalaki. Hindi siya mapakali kakaisip sa babae. Kaninang lunch, nakausap niya ito at okay naman. Wala namang nangyaring masama. 2:30 na ng hapon. Nagpabook na rin si Zenon ng flight mamayang 8 PM para makauwi siya sa bahay nila at makasalubong ang babae. I'll sign the paper. Just make sure everything is well. Cooperate with your members and ask for their opinion about the project. Kung sakali mang may magreklamo sa akin tungkol sa hindi niyo pagpapahintulot sa mga suhestyon, titirasin ko. Yes, boss. Sabay na saad ng mga board members. Meeting dismissed.
Nagsilabasan ng mga board members at tanging ang special guest lang at si Seno nang nasa loob. "Damn man, you look whipped. Is it a woman?" Tanong ng kanyang special guest na walang iba kundi ang matalik niyang kaibigang galing sa ibang bansa. "Yes." Walang pakialam na sagot ni Zenon at nakatanggap muli siya ng mura galing sa kaibigan. Napangiwi si Natasha na kagatin ulit siya ng lamok sa loob ng walk-in closet. Magmumura na sana siya ngunit agad ding natigilan nang marinig ang pagsara ng pinto. Dahan-dahan siyang nagtago sa mga damit na nakahanger at ilang minuto naghintay bago bumukas ang pinto ng walk-in closet. "Hands up, mister?" Matigas na utos ni Natasha sa kapapasok na lalaki. Agad itong natulos sa kinatatayuan. "Who are you?" Tanong ng lalaki, saka dahan-dahang inangat ang kamay sa ere. Agad naman itong pinusasan ni Natasha at agad dinala sa labas ng walk-in closet. "Huwag mong subukan kumawala sa akin. I'm Agent Nat at your service." Walang ganang sagot niya sa lalaki, saka ito kinapkapan. "Nasa na secret passage connected to the back door." Tinignan niya ang oras ng kanyang time bomb at may kalahating oras na lang sila bago tumakbo. Sakto din na dumating na yung mga katransaksyon nito. Sa halip na sagutin ito, ngumiti pa ito at bago pang namalayan ni Natasha, may nakuha na palang matulis na bagay ang kaharap, ngunit hindi siya nataranta. Pinakita niya ang 2 minutes fireblade, kaya muling namutla ang lalaking nasa harapan niya. "The building will explode in 30 minutes. We need to hurry up." Saad ni Natasha at muling tinitigan ang relo. "The building will explode in 30 minutes. We need to hurry up." Saad ni Natasha at muling tinitigan ang relo dahil kailangan na nila makalayo ng 10 metro bago pa man sumabog ang gusali. Dali-dali silang kumilos at halos pukpukin na ng lalaki ang lock nang mag-loading ito na 2 minuto. Nang makalabas sila sa gusali, agad silang tumakbo. May nakakita pa sa kanila, kaya inasinta na ito ni Natasha gamit ang dagger. Dahil ayaw niya magkaroon ng bakas ang misyon niya. "Huwag mo akong tignan na masama, takbo na, bilis!" Tumakbo sila ng tumakbo, ngunit nasagin ng lalaki ang braso ni Natasha na pinagkakabitan ng trigger sa lahat ng bombang nakaset. "What the hell, dapa?" Muling napamura si Natasha nang sumabog ang gusali. At sa sobrang lakas nito, ay ang ibang bahagi ay malapit na mapunta sa direksyon nila. "Sorry, hindi ko sinasadya. Cover your nose. The poison is already spreading." Agad na binigay ni Natasha ang plastic wool cover, na maskara at pinasuot sa kanyang kasama. Nagsuot na rin siya. Lakad takbo ang ginawa nila. Namumula na rin ang balat ni Natasha dahil sa mabahong amoy ng bomba. Kumakalat ito sa buong isla. Hindi ito nakakahilo para sa mga hayop at halaman. Tanging sa tao lang. Halos 1 oras na silang lakad takbo. Malas pa dahil unti-unti na ring pumatak ang ulan. "Agent Nat, take my jacket." "Namumukhaan na kita. Ikaw ang agent na atasang magbantay sa big boss. Ayoko pa mamatay. Please lang, suotin mo na." Nanginginig na ang lalaki dahil na rin sa mabahong amoy. "Save your saliva. I don't need those. Let's keep moving. 1 oras na lang, darating na tayo sa dalampasigan." Aniya, saka tinawagan ng general. "Hello, Agent Nat. Are you okay?" Bakas sa boses ng general ang pag-aalala. Matagal na din sila nagsama at naging magkaibigan. "Yes, General. The target is with me. The building is down." "Di niyo sinabi sa akin na may poison ng bomba. Buti na lang binitbit ko ang mask." Bakas sa boses niya ang pagkairita sa kausap. "That's good to hear. Sinadya ko yun para wala makasunod sa inyo. Alam ko ayaw na ayaw mong pumatay sa misyon. I already ordered the yacht that you're coming. Good job, Agent Nat." Matapos ang pakikipag-usap sa general, muli silang tumakbo hanggang sa makarating sa dalampasigan. Nakasuot din ng mga mask ang tao sa barko. Unang sumakay ang lalaki bago si Natasha. Hindi pa man siya tuluyang nakakaangkas. Naramdaman niya ang pagpikit ng kanyang mata at tuluyang pagbagsak. 12:00 na ng madaling araw nang marinig ni Seno ng malalakas at sunod-sunod na katok. Kaya naman dali-dali niyang kinuha ang baril sa bedside table, saka bumaba. Itinutok niya ang baril sa pinto
bago ito binuksan. Isa sa gwardya ng mafia agent, kaya binaba niya agad ang baril. Pardon for waking you up in the middle of the night, Boss Zenon. But Agent General is requesting your presence in the medical hall. Magalang na saad ng lalaking nasa harapan niya. Ayaw na ayaw niya sa lahat ang ginigising siya sa kalagitnaan ng gabi. What's this all about? Alam ba ng general na alas 12 na ng madaling araw? Boss, si Agent Natasha po kasi na. Hindi na pinatapos ni Zenon ang kausap at agad na lumabas ng bahay niya at tinakbo ang medic hall. Alalang-alala si Zenon habang naglalaro sa isipan niya ang iba't ibang senaryo na hindi niya makayang tignan. Hindi siya matatahimik hanggat di niya nakikita si Natasha. General, what happened? Tanong niya dito. Nabakas din ang pag-aalala sa mukha nito. It's Agent Nat, Boss Zenon. Tinalikuran niya ang general at agad na nagtungo sa likod nito, kung saan mahimbing na natutulog ang babaeng bumabaliw sa kanya. May nakakabit na dextrose sa pulso nito at may sugat ito sa braso. My baby, get well soon. Masuyo niyang hinaplos ang pisngi nito bago ito hinalikan sa noo. General, explain. Malamig na saad niya. May iilang babaeng miyembro at kita niya ang malalagkit na tingin ng mga ito sa kanyang nakahubad na katawan. Give me a plain t-shirt please. Kung wala, hospital gown na lang. Ayaw niyang nakikita ang katawan niya na ibang babae. Boss Zenon, mataas ang lagnat niya. May iilang lason din na naamoy siya galing sa bombang pinadala namin. Pati ang target, ganito rin ang kalagayan. Pinagkaiba nila, may sugat si Agent Nat sa braso. Umigting ang panga niya sa narinig bago pumikit ng mariin. Nahimatay siya bago pa man tuluyang makaakyat si ate. You promised to keep her safe, General, pero hindi mo tinupad. Zenon? Mahinang boses ang narinig ni Zenon galing sa babae. Natasha, I'm here. Masuyong bulong ni Zenon sa kahinawakan ng kamay nitong walang dextrose. I'm okay. Akmang tatayo ang babae nang tinapunan niya ito ng masamang tingin bago nilingon ng general. Kailan siya makakalabas? Tanong niya dito. Bukas na hapon siguro, boss. Kung di na mataas na lagnat niya, bukas pwede na siyang i-discharge. May lamang antidote ang dextrose na yan, kaya hindi mo ito maaaring tanggalin. Tugon nito. Tumango si Zenon bago muling ibinaling ang atensyon sa babae. I'll be staying here. You may now take a rest. Yumukod ang general bago ito lumabas kasama ang dalawang gwardya. Habang tinititigan ni Natasha ang mukha ni Zenon, hindi niya maiwasang umiti. Napakagwapo talaga ng binata. Ang cute nitong tignan sa suot na hospital gown. Hinahaplos nito ang kanyang kamay sa masuyong paraan. Natasha, wag mo na ulit-uulitin yun ah. Nag-alala ako. Galit ka. Di ko naman sinasadya eh. Hindi ko nga alam na may lason yung bomba. Alam naman ng lahat na ayokong pumatay sa bawat misyon ko eh. Nakatungong aniya. Naiiyak siya sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Zenon. Parang anumang oras sisigawan siya nito. Makikita niya na naman ang malupit, walang awa, mayabang at walang pakialam na Zenon. Pakiramdam niya, sasaktan siya nito at parurusahan. Dahil pinag-alalan niya ito. No, hindi ako galit. Baby, please don't cry. Kita niya ang pagpapanik sa mga mata nito at ang pagtaas baba ng Adam's apple. Hindi niya ito sinagot bagkus suminghot lamang siya. Natasha, baby, it's not like that. I am not mad. It's not your fault, alright? Pagpapatahan niya kay Natashang naiiyak na. Actually, you did great. I'm proud of you. Tahan na, okay? Take a rest. I'll be here with you. Matutulog ako, Zenon. Pero please wag kang umalis. Huling saad ni Natasha bago pinikit ang mga mata at hinayaang lamunin siya ng antok. 2 araw matapos ma-discharge, si Natasha sa medic hall, kaagad inasikaso ni Zenon ang kanilang tiket papuntang Palawan upang magbakasyon kahit pa 1 linggo lang.
Binigyan din ng General ang babae ng 1 linggong pahinga bago tuluyang pinayagan. Sa pagkakaalam nito, may rest house si Zenon sa Coron, Palawan. Baby, let's buy some snacks para mamaya o sa airport na lang. Tanong sa kanya ni Zenon. Katatapos lang niya magligpit ng gamit, nakahapit sa bewang niya ang malaking braso ng lalaki. At kasalukuyang hinahalik-halikan ang braso niyang may sugat. Later, Zenon. Maliligo na muna ako, okay? Marahang aniya, at akmang tatayo na nang biglang hinila siya ni Zenon at agad pinaupo sa hita nito. Napaungot silang dalawa nang maramdaman ng isa't isa. Sa ilang linggo na magkasama sila, napalagay na ang loob ng dalaga. Binigyan niya ng pagkakataon ng lalaki na pumasok sa buhay niya. Nabalik si Natasha sa realidad nang maramdaman niyang mainit itong labis sa kanyang batok. Inaamoy nito ang kanyang leeg na para bang kinakapos sa hangin. Natasha, I'm hard, baby. Yumapos ito sa kanya bago muling hinalikan ng batok niya. Zenon, maliligo ako, sabi eh. Kahit nanghihina, nagawa niya pa rin itong sabihin sa lalaki. Napagpikit siya ng mariin nang pinakawalan siya ni Zenon. Okay, baby? Ihahanda ko ng damit mo. Marahang sabi ng lalaki at mapupungay ang mga matang tiningnan siya. Tumango lamang si Natasha bilang tugon at pumasok na sa banyo. Narinig niya pa ang mahinang mura nito. Pakihanda ang sasakyan, aalis na kami. Isang maleta lamang ang pinaglagyan nila ng damit na ngayon ay bitbit ni Zenon at isang shoulder bag na dala-dala ni Natasha. Napalingon si Zenon sa babae nang suminghap ito sa kadali-daling tumakbo patungo sa kumpulan ng mga tao. Wala siyang nagawa at sinundan na lamang ito. I'm a registered military nurse. Let me help! Saad ng dalaga at agad na lumayo ang mga tao. Ano nangyari? Natamaan ng ligaw na bala. Ang cool ng babae oh, ang ganda pa. Asawa niya ata yung nakahawak sa bewang niya kanina. Sa narinig ni Zenon na pangisi siya. Muling bumaba ang tingin ni Zenon sa babae na ngayon hawak na ang bala. Nanlaki ang mata nito at tumingin sa gawin niya. The ambulance is coming. I have to go. Zenon, bala ng kabilang gang ang nakuha ko. Bakas sa mukha nito ang galit at pag-aalala. Shh, you'll be safe, okay? Huwag mo na isipin. Pagpapatahan niya sa babae. Bahagya naman itong tumango at agad na silang naglakad paalis. Nang makarating sila sa lugar, labis na namangha si Natasha sa tanawin. Gusto niyang magtampisaw agad pero dumidilim na. Come on baby, let's get inside. Let's take a rest. Tomorrow pupunta tayo sa kabilang resort. Doon tayo kakain, okay? Malambing na saad ng lalaki kay Natasha sa kamarahang binalik papasok sa rest house. Dumating ang umaga, nagising si Natasha sa masuyong halik ng lalaki sa pisngi at labi niya. Gising na ako, tumigil ka. Saway niya sa lalaki. At tumayo, ngunit nahablot siya ni Zenon at tuluyang nadaganan nito. Baby, please. Nung isang araw pa ako nagpipigil dahil hindi mo pa ako sinasagot. Minamasahe nito ang hita niya at tila hiniheli siya sa paraang minamasahe ito. Sinasagot na kita, Zenon. Mangako kang hindi mo ako sasaktan. Kundi, lulubog ang katawan mo gamit ang dagger ko. Banta niya, pero nakangiti naman. Tinaas ng lalaki ang kanang kamay na tila nangangako bago binaliktad ang posisyon nila. I love you, Agent. May emosyong saad ng binata sa kanya. Mahal din kita, Big Boss. Pabiro niyang kinagat ang labi sa harap ni Zenon na ngayon ay nakatingin sa labi niya. Hindi ka makakalakad, Agent Natasha. A year from now, you'll bear my surname. Walang ibang ginawa ang dalaga sa isang linggo kundi gumawa ng masasayang alaala kasama ang lalaki. Napagkasunduan din ng dalawa na simulan ng training. Anumang oras, magdideklara na ang kabilang panig ng gera at kailangan nila maghanda. Buong biyahe pa uwi, tulog si Natasha. Dala na rin ang pagod sa buong linggong bakasyon. Sinulyapan muli ni Zenon ng dalaga at bahagyang napangiti na makita ang pagbuka ng mga labi.
Sa sitwasyon ngayon ng mga agents at spy, may heads up silang natanggap tungkol sa maaaring mangyari. Sila ang pinadadala sa mga misyon, at ang spy naman, kasama nila sa pagmamasid. Connect the call to the intercom's main building. Utos niya. Gusto niyang marinig siya ng lahat. Already connected, boss. Sa sinabi, tumikim siya at nagsalita. Attention everyone, this is the big boss of Mafia Society. I want you to be ready. Sharpen all your weapons. Have enough time with your loved ones. In a week from now, we will start the intense training. We will declare war after a month of training. Prepare yourself to fight. Claim your loyalty in our society and dedicate yourself for freedom and peace. Bahagya siyang natigilan na makita ang babaeng kinukusot ang mga mata. I am not asking you this. I command you all. This is an order from the big boss. Anyone who's against it will be beheaded. Matapos ang sinabi niya, binaba niya ang tawag at agad tinungo ang babae. Nanlalabo ang mata ni Natasha. Dahil naalimpungatan siya nang marinig ang nakakakilabot na boses ni Zenon. Kinusot niya ang kanyang mga mata upang luminaw ang kanyang paningin. Sino kausap mo, Zenon? Nakakunot noong tanong niya sa lalaki. Ang alam niya, 2 oras na lang at lalapag na ang sinasakyan nila. The Mafia Society. I already informed them, my lady. We only need a week to catch up. Good. May update muli tungkol sa butas ng Mafia Society. Isa siya sa mga bosses. Zenon, you should know that. Bakas sa mukha niya ang pag-aalala para sa binata. Hindi tutumbas ang kahit anong pisikal na sakit kapag isa sa pinagkakatiwalaan mo ang traidor. No one will have the guts to go against me, baby. No one? Zenon, if ever that time will come, ayokong ilagay mo muli sa mga palad mo ang batas. Seryosong saad ni Natasha. Hinalikan siya nito sa labi at magkayakap sila habang pinag-uusapan ang maaaring mangyari sa susunod pang mga linggo. Baby, you can have your time with your friends in general. I'll be discussing with the board members about 2 months leave. Okay, take care. Pupunta din ako sa agent's quarter ngayon. Saad niya pabalik, hinalikan siya sa pisngi, labi at noo ng binata. Saka niyakap niya ng mahigpit ito. Maingat niyang kinuha ang isang bagay sa bulsa. Hindi naman siya sigurado sa mga iniisip, ngunit dapat, noong nakaraang araw lang, ang dalaw niya at pumalya ito. Itinago niya ang pregnancy test na hawak bago naligo. Nagbihis, agad nagtungo sa agent's quarter dahil may meeting sila ngayon. Hey there, Nat. Nakita mo ba si Joaquin? Tanong sa kanya ni Blight. Buong akala ni Natasha, nasa kamay na ni Zane ang babae. Mukhang maling impormasyon na nakalap niya. Hindi eh. Bakit? Joaquin Phoenix is missing. 2 araw na. Hindi kami nagbigay ng kahit anong heads up tungkol sa spy. Dahil binabantayan namin siyang ngunit wala. He's the traitor? Tumango sa kanya ang babae. Kaya sabay silang tumakbo pabalik ng quarter. General, spread the news. Seryosong aniya. Iniisip niya si Zenon. Kailangan itong malaman ng lalaki. Hindi tayo pwedeng kumilos hanggat di pa umaamin ang kanang kamay nito. Sagot sa kanya ng general. Sa loob ng 2 araw, palihim na kumikilos sa mga agents para itrace lahat ng bakas ni Joaquin. Itinago niya ang katotohanan sa binata. Wala itong malay sa mga nangyayari. Ngunit alam ni Natasha na natutunog ganito ang kilos nila. Lumipas ang 1 linggo at araw na para harapin ang lahat. Ang totoong hamon ng pagiging miyembro ng Mafia Society. Kaliwat kanan ang pagsasanay ng lahat. Ang mga bata at ibang kababaihan na miyembro lamang ng society ang ipinadala sa ligtas na lugar. 2 linggo na nakalipas, akala ni Zenon okay na lahat. Pero nagkamali siya. Natasha, stay here. Saad niya sa dalaga nang matanggap ang tawag ng kanyang kanang kamay. May hinala na siya noon pa man, ngunit hindi niya ito pinansin. Ngayong may patunay na laban sa taksil na boss
At kasamahan nito, magagawa niya na ang gusto niya. Ayoko, pupunta ako ng training ground. Dito ka lang. Malamig na tinapunan niya ng tingin ng dalaga at halos malunok niya ang sariling laway sa nakita. Masama ang tingin nito sa kanya. Hindi nagugustuhan ang sinasabi niya. Pag sinabi kong aalis ako, aalis ako. Saad ng babae at tumayo. Kahit matangkad si Natasha, hanggang leeg lang ito ni Zenon. Natasha, sabing dito ka lang eh. Nagsimula nang uminit ang kanyang dugo. Ayaw makinig ng babae. Nakita niya ang pagpiksi nito dahil sa sigaw niya, na agad niyang pinagsisihan. Kitang-kita sa mata ng dalaga ang takot. Emosyong nakapaloob din sa kanya. Natakot din siya sa pagsigaw niya. Ilang saglit pa tumalikod ang babae sa kanya. Ayoko sa lahat. Pinagtataasan ako ng boses. Umalis ka na, dito lang ako. Malamig na sambit nito bago pumasok ng banyo. Walang nagawa ang lalaki kundi lumabas ng silid. May gagawin pa siya. Alam naman ng lahat na iisa lamang ang parusa sa kahit sinong lumabag sa batas na ipinatupad ni Zenon. Ang kamatayan. Call all the remaining members of the Mafia Society. Bring them to the arena to watch me torture the traitors. Saad niya, galit na naman siya. Tumango ang kausap at sinunod ang kagustuhan niya. Lumabas siya ng opisina at mag-isang tinungo ang arena. Kadinahan niyo. Utos niya na makita ang halos lahat ng miyembro na nasa harap niya. Walang awa niyang pinagsasampal, pinagsisipa at pinagsusuntok ang mga ito. At ang kaninang maputing damit ni Zenon, halos mabalot na ng dugo. Nakontento siya sa nakikita. Wala ng buhay ang mga taksil. Kasabay ng pag-angat ng kanyang tingin, ay ang pagbagsak ni Natasha sa harap niya. Puting kisame ang bumungad kay Natasha na magising siya. Huli niyang natandaan na yung pag-ikot ng kanyang paningin. Nang umakyat siya para pigilan si Zenon sa gagawin. Miss Casa Verde, wala kang sakit kagaya ng sabi ng Big Boss. Pero ang sanhi ng pagkahimatay mo ay stress. Panimula ng doktora sa sasabihin. Sabi sa akin ng Big Boss na nag-away kayo kanina. Hindi ka pwedeng ma-stress, Agent Nat. Baka sa boses nito ang pinaghalong pag-aalala at galak. Bakit po? Anong connect doon? Have a test, Agent Nat. The Big Boss needs an air. Sa sinabi ng doktora, agad siyang napangiti. Kahit nasa ganitong sitwasyon si Natasha, hindi niya rin mapigilang ma-excite. Mahilig siya sa bata. At matagal niya nang pinag-isipan ang gagawin kung sakaling meron mang laman ang sinapupunan niya. Lumabas siya sa banyo na nanginginig. May nabubuhay sa sinapupunan niya. Dok, buntis ako. Naiiyak na Anaya at marahang kinagat ang labi para pigilan ng paghikbi na lalabas sa kanyang bibig. Congratulations to the both of you. Should I tell him that he's going to be a father? Umiling naman siya bilang sagot. Ayokong dumagdag sa isipin niya, Dok. May papalapit kasi na digmaan eh. Ayokong iurong nga digmaan. Lalaban kami para sa katahimikan. Tugon niya sa doktora. May iba pa silang pinag-usapan tungkol sa pagbubuntis niya bago ito tuluyang umalis. Pinikit niya ang mata nang marinig ang marahang pagbukas ng pinto at alam niyang si Zenon nito. Baby, were you so stressed that you passed out? Masuyong tanong nito. Okay lang ako, marami lang ako iniisip. Sorry na pag-alala kita. Sa sinabi, niyakap siya nito. Ang akala ni Natasha, hindi niya mapaproblema si Zenon. Ngunit nagkakamali siya. Simula na makalabas si Natasha sa ospital, ramdam ni Zenon na may pagbabago sa babae. Hindi na ito gumagapang sa putik pag-training at hindi nakikipaglaban ng pisikalan sa kanya. May mga weird itong gusto. Kagaya na lang ngayon, papasok na siya sa loob ng bahay. Baby, gusto ko ng french fries sa hakwekwek. Nakangusong sa lubong ng dalaga sa kanya. Nasa arena siya kanina pero pinauwi siya bigla ni Natasha kaya umuwi naman siya. Ayaw niyang magtampo ito dahil baka umiyak na naman kapag hindi na pagbigyan. Natasha, oras ng training pinapauwi mo ako para dyan? Para lang dyan? Eh di wag. Bumalik ka sa training ground at ligawan mo yung mga armas mo.
Irap sa kanya ni Natasha. Tatalikod na sana ito pero huminto naman kapag kuwan. Tawagin mo si Kuya Van. Sa kanya ako magpapabili. Tuluyan ang tumalikod ang babae at nagmarcha papasok sa mini-gym niya. Naiinis na inihilamos ni Zenon ng palad dahil hindi niya halos maintindihan si Natasha. Mahal niya ang babae at kahit anong reklamo niya, gagawin niya pa rin ang gusto nito. Chef, bring me some french fries and the ingredients of kwek-kwek, magluluto ako. Aniya at narinig niya ang mahinang pagtawa ng kausap sa kabilang linya. For the lady again? Kung ako yan, bibilhan ko yan ng pregnancy test. Yeah. Bring it to me ASAP. Nag-aalboroto si Natasha. Halos umikot ang mata niya nang marinig muli ang pagtawa sa kabilang linya bago magpaalam. Natasha, may I come in? Mahinang katokong gumising sa pag-idlip niya. Bukas ng pinto. Tipid na aniya. Gutom na siya pero hindi siya kakain hanggat hindi kwek-kwek at french fries ang nasa harap niya. Bumungad sa kanya si Zenon na may dalang tray ng pagkain at isang apple juice. Napabangon siya sa amoy. Kwek-kwek at french fries? Masayang aniya at sinalubong ang lalaki. Eat up. Babalik na ako sa training ground. Saad ng lalaki sa kanya, kaya tiningala niya ito. Hindi mo ako panonoorin? Naluluhang tanong niya sa lalaki. Nat, kailangan ako doon, eat up. Mahinahong saad ng lalaki. Pero, may kakaiba siyang napansin. Bakit natantawag mo sa akin at hindi na baby? Ayokong kumain yan. Galit ka, ayokong kainin yan. Naghihisterical na saad nito. Nakita niya ang mariin na pagpikit ng mga mata nito, na tila nauubusan ng pasensya kaya umatras siya. Hindi pa man tuluyang nakakalayo si Natasha, nahapit na siya ni Zenon. It's not like that, baby. You know what I'm going through. Panimula nito. Are you pregnant? Natasha? I'm sorry that I asked, but are you pregnant? Your mood swings are out of control. Huwag ka na kasi muna umalis. Dito ka na lang. Gusto ko matulog. Nakangusong aniya sa lalaki bago ito hinarap. Alright, eat up, then after that you'll sleep. Dito lang ako. Sa sinabi ng binata na pangiti siya at tumango. Lumipas ang isang linggong pagsasanay, pahinga ng lahat ngayon. Buong araw walang ginawa si Natasha at Zenon, kundi pag-usapan ang mga maaaring mangyari pagkatapos ng gulo. Baby, let's have a kid. After a month of building the mafia society again. Aalis ako sa pwesto at mag-focus sa'yo at sa magiging pamilya natin. Sinserong saad niya sa babae. Hindi ito sumagot, bagkus yumakap lang sa kanya. Malalim na ang gabi. Magkatabi silang dalawa. Nakalingkis ang braso ni Zenon sa manipis na bewang ni Natasha. Hindi siya makatulog. Akmang tatayo na siya. Ngunit tumunog ang kampana ng buong society. Wake up, baby. Pagpukaw niya sa babae. Alam niyang gising na ito kaya agad siyang pumasok sa closet at kinuha lahat ng kanilang gagamitin. Pagkalabas niya handa na rin ito. Nilapitan niya ito at agad hinalikan sa labi. Mangako ka mag-iingat ka, Natasha. Mangako ka rin hindi ka mamamatay, Zenon. You'll be a father soon. Saad ng babae at hinalikan siya bago hinila palabas. Naghiwalay sila ng landas. Ang babae pupunta sa pinakamataas na building at doon magbabantay habang siya naman pupunta sa lahat ng boss. Sunod-sunod na putok ng baril ang kanyang narinig. Kaya nilingon niya ito. Kitang-kita sa mga mata niya kung paano nawala ng buhay ang kalaban. Boss, nakapwesto na lahat. Kailangan kayo masecure sa labas ng society building. Saad ng sumalubong sa kanya kaya agad silang nagtungo doon. Tumingala siya at nakita ang babaeng mahal niya. Nagsindi ito ng tela at pagkaapoy nito, tuluyan ang nagsimula ang gera. Kaliwat kanan ng putukan. Kitang-kita ni Natasha ang ibang taong binawis ang kanilang buhay para sa mafia society. Siya ang naatasang magbantay sa taas. May iilang chopper sa taas na kailangan niyang asintahin. Agent Tat, fire! Sigaw ng general sa kabilang linya.
nang may chopper na papalapit. "Cover the boss. Let's switch position." Saad ng general, kaya naman dali-daling umalis si Natasha upang puntahan ang lalaki. Hinugot niya ang baril at ipinutok sa kalaban. Hinanap ng mata niya ang lalaki at di naman siya nabigo. Duguan na ang damit nito, pawisan at napapagod na rin. "Baby, why are you here?" Nag-aalalang tanong ni Zenon sa kanya nang pumwesto siya sa likod nito. "I'm fighting for you. I'm fighting with you, Zenon." Kailangan nilang mahanap ang may pakana nito. Hindi sila pwedeng magtagal na para bang pag-aari nila ang oras. "Damit, Natasha! Bumalik ka sa taas!" "Zenon, I will fight for you. I will protect you, baby." "No, we'll protect each other. Stay alive for me. I can lose the entire society but not you. Not you." Patuloy sila sa paglakad-takbo. Hinahagilap ang mga kasama hanggang sa napadpad sila ng arena. "So here's the big boss and the lady." Napairap si Natasha ng mahimigan ng selos sa boses nito. "Why are you doing this, Nixie? And Joaquin? Your stupid way of love is so disgusting." Mataray na aniya sa kalaban. "Oh, come on. Let's cut this scene. You are unworthy to love Joaquin. Tingnan mo si Blythe. She's now happy with Boss Zane. How pity." Sumugod si Nixie. Kaya naman mabilis pa sa 4:00 pinaikot niya ang dagger sa kanyang kamay at inasinta ang hita nito. "Bitch!" Nasasaktang sigaw nito. Binulungan niya si Zenon. Nagpaputok ng baril ito sa ere. Kailangan na nilang lumaban. Napataob na ni Natasha si Nixie. Kailangan niyang tulungan ng ibang kasamahan. Binalingan niya ng tingin ang binata na ngayon ay pisika lang nakikipaglaban kay Joaquin. Pinaputokan ni Blythe ang binti ni Joaquin, kaya napaluhod ito. Sinapak muli ni Zenon ng lalaki, kaya nawalan nito ng malay. Nakita niya na dumampot ng baril si Nixie, kaya agad siyang tumakbo at hinarangan ng lalaki. Naramdaman niya ang pag-agos ng dugo at ang pagsigaw ng mga tao sa loob. "Agent Nat! Natasha!" Narinig niya ang sunod-sunod na putok ng baril at humandusay sa malamig na sahigang katawan ni Nixie. Huling narinig niya ang nakakakilabot na sigaw ni Zenon at tuluyang nawalan ng malay. 3 araw na simula na matapos ang gera, ngunit hindi pa rin gumigising si Natasha. Galit na galit si Zenon sa lahat. Kaya ang ginawa niya, pinalabas niya lahat ng miyembro sa teritoryo at pinasabog ito. Halos kalahati ng Mafia Society ang nawala. Sa ngayon, pinatayo muli ang society ngunit sa isang pribadong isla na. "Boss, the church is ready." Saad ng kanang kamay niya. "I'll be there." Napaiyak si Zenon sa pagkawala ng anak nila. Nasa gera na sila nang malaman nito. Hinalikan niya ang noon ng dalaga bago lumabas ng pribadong silid sa loob ng mansyon niya. Sa loob ng simbahan, muli siyang umiyak. Nagdadalamhati sa pagkawala ng munting anghel. Pagkatapos bumalik sila ng mansyon. "Zenon? Zenon?" Mahinang usal niya sa lalaki. Nagising siya kani-kanina lang. Alam niyang wala na ang batang dinadala niya kaya napaiyak siya nang makita ang lalaki. Sorry, boss. Di ko nagawang protektahan ka. Pati siya." "It's okay. And please, Natasha, don't you ever call me boss again. We'll start all over again, okay? We'll proceed to our plan. It's not your fault. Pagaling ka, ha? We will start again." Mangiyak-ngiyak niyang Saad. Sinusubukan niyang maging malambing sa babae. Kahit ang totoo, nasasaktan din siya. Anak niya yon. Anak nila ang nawala. Makalipas ang 2 buwan, tuluyan na ngang naghilom ang mga sugat ni Natasha. Unti-unti na rin niyang natanggap ang pagkawala ng anak niya. Ngayon, pupunta sila sa isang malaking hotel. Tuluyan ang bababa sa pwesto si Zenon pati na rin si Natasha. Nakakatawang isipin na ang dating malupit, walang awa at nakakatakot na si Zenon Wentz ay naging mapagmahal
maaruga at malambing na asawa. Baby, nude dress for my lady and a nude coat for me. Kindat ng lalaki sa kanya habang nasa loob sila ng mansyon. Noong nakaraang buwan, nagpakasal sila sa West. At ngayon, kasabay ng pagbaba nila, ay ang kanilang pangalawang kasal. I love you baby, mahal na mahal kita. Masuyong saad ni Zenon sa kanya. Mahal din kita, Zenon. Bakit hindi mo kaya ako magawang tawaging baby? Nakangusong tanong ng lalaki. Nakakatanggal kaya ng angas yun, no? Saad ni Natasha at napahalakak. Kaya napahagalpak na rin ang tawa si Zenon. Siniil niya ito sa mga labi. Tadhana ang nagbuklod sa kanila. Tadhana na magkita sila at magsama sa isang mafia society. Tadhana ang naging dahilan kung ba't sila magkasama. Alam ni Zenon na si Natasha ang para sa kanya. At ang paghalik niya dito ay ang tadhana masidhing damdamin na nararamdaman ni Zenon para sa babae. Masakit mang isiping nawalan sila ng anak, ngunit handa sila magsimula ulit. Nang buo ang kanilang puso, nang may paghahanda, nang sila lang buong pamilya at walang iniisip na ibang tao. Pangako ni Zenon na pangangalagaan at iingatan niya ang pamilya mula ngayon, bukas at sa habang panahon. The End.